po mga kasundo, ito na naman po si Kuya Bari at may panibagong kwento po tayo ngayon. Simulan ko na po. Magandang araw po sa inyo Kuya Bari. Ako po ay si Mario, nakatira dito sa bayan ng San Isidro. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar kung saan kami nakatira. Tahimik at liblib ang aming baryo. Sa paligid ay puro punong mangga at kawayanan. At tuwing dapit hapon ay tila may mga matang nakamasid mula sa dilim ng kagubatan. Kuya Bari, bata pa lang po ako. Takot na takot na ako sa gabi. Hindi dahil po sa multo, hindi dahil sa mga tunog ng pakpak ng minsang dumadapo sa bubungan namin. Ang bahay po namin ay gawa lamang sa kahoy at pawid. Lumang-luma na po. Sa ilalim naman ng sahig, madalas kong makita si nanay na may ginagawang kakaiba. May kandilang itim at bote ng langis na may lamang mga insekto. Hindi ko pa po alam talaga ito noon, ang mga nangyayari dati. Nay, ano po yung ginagawa ninyo sa ilalim? Huwag kang makialam, Mario. Mga orasyon lang ito para hindi tayo lapitan ng masasamang espiritu. Bakit puro itim na kandila, Nay? At bakit may mga boteng may ipis at langgam? Proteksyon, anak. Sa ganitong baryo, hindi puro tao ang nakatira. May mga nilalang na gusto tayong galawin kapag gabi. Nilalang, Nay? Parang aswang? Huwag mong banggitin yan ng walang dasal. Nakikinig yan kapag tinatawag mo. Pero Nay, totoo po ba na may aswang dito sa San Isidro? Noon pa anak, bago pa tayo ipinanganak. Kaya dapat matuto kang magdasal sa kaliwa. Dasal sa kaliwa? Hindi ba dasal sa Diyos ang dapat? May dasal din ng mga nilalang. Kapag kilala mo ang sa kanila, hindi ka nila gagalawin. Nay, natatakot po ako. Ayoko po yung ginagawa ninyo. Hindi mo kailangan matakot, Mario. Dugo natin ito. Lahi natin ang may alam sa lihim ng dilim. Lahi? Anong ibig niyong sabihin, Nay? Ang lolo mo ay mambabarang. Ang lola mo ay mangkukulam. Ang dugo nila ay nasa iyo rin. Hindi ko po gusto yan, Nay. Gusto ko lang maging normal. Walang normal sa ating lahi, anak. Ang tanging normal ay ang kamatayan. Pero bakit po kailangan yan? Hindi ba masama ang mambabarang? Masama lang sa mga walang alam. Pero sa atin, ito ang paraan para mabuhay. Hindi ko po maintindihan. Balang araw maiintindihan mo. Ngayon sumunod ka muna sa akin sa kubo. May magpapatulong. Sino po yung lalaki? Bakit may dalang manok at itlog? Gusto niyang ipabarang ang taong umagaw sa lupa niya. Nay, wag po. Masama yan. Tahimik ka lang at manood. Kailangan mong matutunan ito. Pero Nay, baka mapahamak tayo. Ang masamang espiritu lang ang mapapahamak, anak. Ano pong gagawin ninyo diyan sa manok? Hindi mo kailangan makita lahat. Basta tandaan mo, kapag may dugo, may kapalit. Kapalit? Oo, Mario. Sa bawat kagalingan, may kabayaran. Nay, ayoko pong matutunan yan. Hindi mo mapipigilan ang dugo mo. Darating ang araw, hahanapin mo rin yan. Pero Nay… Tama na, Mario. Magdasal ka na lang. Huwag kang tatapak sa anino ng ahas sa daan. Bakit po? Kasi kapag tinapakan mo ang anino ng ahas, sinusundong ka na nun ng nilalang na nagaan yung tao. Hindi ko po maintindihan, Nay. Hindi mo pa kailangan maintindihan. Ang mahalaga, sumunod ka. Naiba po talaga kayo, Nay. Iba ako dahil kailangan. Ang may alam lang sa dilim, ang nakakakita ng liwanag. Pero Nay, may hangganan po ba ang ginagawa ninyo? May hangganan kapag wala na akong anak na susunod. Ayoko pong sumunod, Nay. Kaya nga tinuturuan kita para hindi ka lamunin ng takot. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Sa labas, maririnig ang huni ng mga tuko at langit-ngit ng kawayan. Para bang may kung anong gumagapang sa bubungan. Maya-maya biglang umihip ang napakalamig na hangin at amoy
at amoy na amoy ko ang usok ng mga kandilang itim mula sa kubo ni nanay. Sa liwanag po ng buwan, nakita ko siyang naglalakad paalis ng bahay. May daladalang sako. Hindi ko alam kung saan siya pupunta pero sinundan ko siya mula sa malayo. Dinala niya ang sako sa gilid ng gubat at narinig kong parang may humuni ng matinis. Kuya Bari, hindi po tao. Hindi rin siya hayop eh. Kinabahan ako at kumaripas pabalik sa aming bahay. Nay, saan po kayo galing kagabi? Huwag mo nang alamin. Basta huwag kang lalabas kapag hating gabi. Pero may narinig po akong parang iyak ng babae sa gubat. Hindi iyak yun. Huning ng nilalang. Nilalang? Ang mga aswang ay hindi laging lumilipad. Minsan, naglalakad sila sa lupa. Nag-aanyong tao. Nay, totoo po bang may aswang dito sa gubat? Oo, anak. Pero hindi lahat ng aswang ay kalaban. Anong ibig niyong sabihin? May mga aswang na nakikipagkasundo sa mambabarang. Kapalit ng dugo, nagbibigay sila ng kapangyarihan. Dugo? Dugong tao po ba? Huwag kang magtanong kung ayaw mong masaktan. Nay, natatakot po ako. Takot lang yan, Mario. Lahat ng may kakayahan, kailangang matutong tumingin sa dilim. Pero bakit po kailangan ng kasunduan sa aswang? Para hindi nila tayo lapitan at para mas maging malakas ang ating orasyon. Nay, baka mapahamak po kayo. Kung kapalit ay ang kaligtasan mo, handa akong makipagtagpo kahit sa demonyo. Lumipas ang ilang gabi at parang mas lalong nagiging kakaiba si inay. Madalas siyang nagigising ng 12:00, saka maririnig ko ang mahinang kaluskos sa labas. Minsan, pag uwi niya, may bahid na ng dugo ang palad niya. Hindi ko naman alam kung kaninong dugo galing iyon. Isang madaling araw, nagising ako sa malakas na kalabog mula sa kubo. Pagdungaw ko, nakita kong may nakaluhod na anino sa harapan ni inay. Matangkad ito, payat at tila may mahabang dila na lumalabas sa kanyang bibig. Hindi ko naman alam kung tao po iyon o hayop. Doon ko unang narinig ang salitang itim na alak. Nay, sino yung kasama niyo sa kubo kagabi? Huwag mong babanggitin yun kahit kanino. Pero Nay, may nakita akong mahaba ang dila. Tahimik. Kapag nalaman nilang nakita mo, ikaw ang kukunin. Ano pong kukunin, Nay? Sino po sila? Mga tagapangalaga ng alak. Hindi sila tao. Hindi rin basta aswang. Ano pong alak? Itim na alak, Mario. Iyon ang gamot sa may kulam, pero lason sa mga may kasalanan. Bakit po kailangan yun? Dahil darating ang araw, anak. Ikaw ang magpapatuloy ng ritual. Hindi ko po kaya yan. Kaya mo kung ayaw mong mamatay. Ngay, ayoko na. Huli na ara tumanggi. Nakita mo na ang hindi mo dapat makita. Anong ibig niyong sabihin? Ibig sabihin, nakaugnay ka na rin sa kanila. Magmula ng gabing iyon, hindi na naging payapa ang aming bahay. Sa tuwing papulubog na po ang araw, naririnig ko ang mga kaluskos sa paligid ng kubo. At minsan ay tila may humihingal sa ilalim ng aming sahig. Si inay, palagi ng tahimik. Madalas siyang nakaupo sa harapan ng altar na may mga itim na kandila. Habang nakatitig sa bote ng madilim na likido, sabi niya, iyon daw ay ang itim na alak. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang kamay niya tuwing hinahawakan po niya ito. Minsan napansin kong may malalim na gasgas ang braso niya. Para bang may matulis na kuko na dumaan doon. Nay, ano po yung alak na yan?
Hindi ito para sa iyo, Mario. Para ito sa mga nilalang na kailangang husgahan. Pero Nay, parang dugo po ang kulay. Dugo rin ang kapalit niyan, anak, kaya wag mong hahawakan. Dugo? Kaninong dugo po? Wag mong itanong kung hindi mo gustong malaman ang sagot. Natatakot na po ako, Nay. Hindi ka dapat matakot sa akin, anak. Matakot ka sa mga kumakain ng laman ng buhay. Mga aswang po? Oo. Nakikipagkasundo ako sa kanila para hindi tayo galawin. Pero Nay, hindi ba delikado yun? Ang mas delikado ay yung walang akayahang lumaban. Bakit po kayo laging umaalis tuwing gabi? May mga kaluluwang kailangang pakalmahin at may mga katawang kailangang parusahan. Hindi ko po maintindihan. Darating ang panahon, maiintindihan mo kapag nakita mo na kung ano ang itsura ng tunay na dilim. Nay, ayoko po sa dilim. Lahat ng takot ay kailangang harapin, Mario. Ang duwag ay laging inuuna ng mga nilalang. Kung ganun, ano pong mangyayari sa atin kung hindi na kayo makikipagkasundo sa kanila? Kukuhanin nila kung sino ang pinakamalapit sa akin. Ako po? Kaya nga dapat kang matutong mag-orasyon, anak. Pero Nay… Tama na. Uminom ka muna ng tubig. Huwag mong papansinin ang amoy ng alak na to. Kahit maramdaman mong umalingasaw. Kinabukasan, nagpunta po ako sa ilog upang mag-igib. Habang ako'y naglalakad, may nakita akong kakaibang marka sa buhangin. Para bang bakas ng paa. Pero iba ito eh. Mahaba. May matutulis ang dulo. Sinundan ko po iyon at humantong ako sa isang malaking puno ng akasya. Sa ilalim nun may isang sako na parang gumagalaw. Lumapit ako ng dahan-dahan at narinig kong may mahinang pag-ungol sa loob nun. Nang buksan ko naman ito, halos mabitawang ko ang aking daladalang timba. Isang baboy na itim, pero may mukha ng tao. Napatakbo talaga ako pauwi, nanginginig, at pagdating ko, nakita kong si Inay ay nakangiti. Parang alam na alam niya ang nakita ko. Nay, may nakita po akong sako sa ilalim ng akasya. Hindi mo dapat binuksan yun, Mario. Pero Nay, may mukha po ng tao yung baboy. Hindi baboy yon. Isa yung nilalang na hinuli ko kagabi. Hinuli niyo po? Para saan? Para hindi na siya makapangaswang pa. Paano niyo po nahuli? Sa pamamagitan ng itim na alak. Paano yun gumagana, Nay? Kapag ininom ng nilalang, nasusunog ang laman niya mula sa loob. Pero bago yun, kailangan muna niyang maipako sa orasyon. Nakakatakot po yan, Nay. Hindi takot, anak. Katarungan. Katarungan? Pero Nay, tao po yung mukha niya. Dahil minsan ang aswang ay nagtatago sa balat ng tao. Kaya niyo po ba ako pinagtatago gabi-gabi? Oo. Kapag hindi mo alam ang ginagawa ko, hindi ka nila mapupuntirya. Sino pong nila? Mga kasama ng nilalang nahuli ko. Nay, baka bumalik sila. Siguradong babalik sila. Pero hindi ngayon. Kailangan ko pang tapusin ang ritual mamayang gabi. Ano pong ritual? Paglalakbay sa dilim para palitan ang utang ng kaluluwa. Pagsapit ng gabi, hindi ako mapakali. Ramdam na ramdam ko ang bigat ng hangin. Ang buwan ay tinakpan na ang ulap at ang mga kuliglig ay biglang tumahimik. Sa labas, narinig kong may kumakaluskos. Para bang may humahaplo sa dingding. Kaya dahan-dahan akong sumilip sa bintana. Sa may liwanag ng kandila, nakita ko si Inay na nakaupo sa lupa. Nakapikit at may dumadaloy na itim na likido mula sa kanyang bibig papunta sa isang mangkok. Sa tabi niya may gumagalaw sa dilim. Maliliit sa una pero unti-unting tumatangkad. Nang dumilat si Inay, namutla siya. "Mario," sabi niya, "nahanap na nila tayo." Nay, ano pong ibig niyong sabihin? Dumating na sila, anak. Ang mga aswang na pinagkaitan ko ng alak. Ano pong gagawin natin? Pumasok ka sa loob, isara mo ang pinto at huwag kang lilingon kahit may kumatok.
Pero Nay, paano kayo? Ako ang dahilan kaya sila naririto. Ako rin ang haharap sa kanila. Hindi po ako papasok. Sundin mo ako, Mario. Kapag hindi ka sumunod, kukunin nila ang kaluluwa mo. Nay, nakikita ko na po sila. May mga matang pula sa dilim. Huwag mong titigan. Kapag tumingin ka ng matagal, magiging kanila na rin yan. Nay, lumalapit sila. Isara mo ang pinto. Nay, may kumakatok. Huwag mong buksan, anak. Huwag kang lilingon kahit marinig mo ang boses ko. Pero Nay, naririnig ko kayong tumatawag. Huwag kang maniwala, Mario. Kapag narinig mo ang boses kong umiiyak, ibig sabihin, hindi na ako yun. Ano pong ibig? Mario, tandaan mo to. Kapag natuyo ang alak, huwag mong papatayin ang kandila. Kapag namatay yun, papasok sila. Nay, huwag kayong aalis. Mahal kita, anak. Pero huwag mo akong iligtas. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakaluhod sa tabi ng pinto. Sa labas, patuloy ang mahihinang pagkatok. 3 beses, sabay may ungol na parang halakhak. Nanginig ang tuhod ko, pero mas matindi ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko kasi alam kung boses ba talaga ito ni nanay. Boses ba ito ni inay ang narinig ko o nilalang na nagpapanggap lamang. Sa bawat pagbuga ng hangin, naaamoy ko ang asim ng dugo at usok ng kandila. Nang tuluyan ng tumahimik, napilitan akong bumangon. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin pero binuksan ko ang pintuan. Ang lamig ng hangin ay parang humaplos o humahaplos ng bangkay. Nay, kayo po ba yan? Oo, anak. Ako ito. Lumabas ka na. Ligtas na. Pero sabi niya po, huwag akong lalabas. Tapos na ang lahat, Mario. Nakaalis na sila. Nay, bakit parang iba po ang boses niyo? Pagod lang ako, anak. Marami akong pinagdaanan. Nasaan po yung alak? Huwag mo nang hanapin. Ibinigay ko na sa kanila. Ha? Kanino po? Sa mga nilalang na nagmamay-ari niyon. Sa mga tagapangalaga ng dilim. Pero, Nay, sabi niyo po, lason yun. Lason nga. Pero sa tamang kamay, nagiging gamot. Hindi ko po maintindihan. Balang araw, maiintindihan mo, Mario. Hindi lahat ng sinasabing masama ay talagang kasamaan. Nasaktan po ba kayo? Ang sugat ay kabayaran lamang. Ang mahalaga, buhay ka. Nay, bakit parang ang lamig ng kamay niyo? Dahil hindi na ako ganap na tao, anak. Anong ibig niyong sabihin? Ang dugo natin ay kalahating tao, kalahating nilalang. At ngayong nakita ka nila, hindi ka na makakatakas. Nay, nilalang? Ibig sabihin, aswang po kayo? Hindi aswang, tagapamagitan. Ang tungkulin ko ay panatilihin ang balanse ng dilim at liwanag. Pero, bakit po ako? Bakit pati ako madadamay? Dahil ikaw ang magiging susunod. Ikaw ang kapalit ko sa kasunduan. Tumakbo ako papalayo sa kanya. Sa liwanag ng buwan, nakita ko ang mukha ni nanay. Hindi na ito gaanon o ganoon kakilala. Maputla. May mga ugat na itim na gumagapang sa leeg at ang kanyang mga mata ay tila walang itim. Parang salamin na kumikislap sa dilim. Gusto kong magsisigaw pero walang lumabas pong boses. Ang paligid Kuya Bal ay tila lumalabo at ang mga puno ay nagiging mga anino. Naririnig ko ang mga bulong na galing sa lupa. Mga tinig na paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ko. Mario. Mario. Bigla akong bumagsak sa damuhan. Nang tumingala ako, nakatayo si inay sa ibabaw ko. Hawak-hawak ang bote
ng itim na alak. Nay, wag po. Wag ninyong inumin yan. Hindi ko ito iinumin, anak. Para ito sa'yo. Para sa akin? Bakit? Dahil oras na para tanggapin mo ang lahi natin. Hindi. Ayoko. Hindi mo na mapipigilan. Ang dugo mo ay tinawag na. Nay, hindi ako gaya ninyo. Ganyan din ako noon. Tumanggi rin ako. Pero ang dilim ay may utos na hindi pwedeng suwayin. Nay, baka may paraan pa. Baka may ibang daan. Wala nang ibang daan, Mario. Ang kasunduan ay sinelyuhan pa noong ipinanganak ka. Sinong nagsilyo? Ang ama mo. Ang ama ko? Akala ko po, iniwan niya tayo. Iniwan niya tayo dahil alam niyang hindi na siya tao. Kalahating nilalang siya, isang aswang na tumalikod sa kanyang lahi. Kaya pala, hindi ko siya natatandaan. Oo, dahil pinutol ko ang koneksyon ninyo. Pero huli na, babalik at babalik ang dugo sa pinagmulan nito. Nay, ayoko ng ganitong buhay. Hindi mo pinili ang dugo mo, pero pwede mong piliin kung paano mo ito gagamitin. Paano po? Ubusin mo ang alak. Kapag naubos mo, makikita mo ang totoo mong anyo. Hindi ko po kaya. Kapag hindi mo ginawa, sila ang kukuha ng kaluluwa mo. At kapag kinuha nila, mawawala ako. Nay, huwag niyo pong gawin to. Anak, minsan kailangan nating maging halimaw para mailigtas ang tao. Hinila ni inay ang kamay ko at ipinilit niyang ipahawak sa akin ang bote. Mabigat po iyon at malamig. Parang may buhay sa loob. Nararamdaman kong gumagalaw ang likido. Parang humihinga. Nang tumingin ako sa kanya, ngumiti siya sa akin. Isang ngiti na may halong luha. Kapag natikman mo ito, hindi ka na matatakot, Mario. Sabi niya sa akin. Pinisil niya ang pisngi ko at dahan-dahang inilipat o inilapit ang bote sa aking labi. Sa unang lagok, nasunog ang lalamunan ko. Ang paningin ko po ay biglang nagdilim. Sa huling sandali, bago tuluyang maglaho ang liwanag, narinig ko ang boses ni nanay. Ngayon, alam mo na kung sino ka. Nay, nasusunog po ang dibdib ko. Huwag mong labanan, anak. Tinatanggap ka na ng dugo mo. Naiinitan ako. Parang may gumagapang sa loob ko. Iyan ang kapangyarihan mo. Yakapin mo yon. Hindi ko po kaya. Kaya mo, Mario. Tingnan mo ako. Nay, bakit po ako nakakakita ng mga anino sa paligid? Sila ang mga tagapagbantay. Nakikita mo na ang mundong hindi kayang makita ng tao. Nay, bakit parang gusto nilang hilahin ako? Huwag kang lalapit. Tumayo ka sa liwanag. Hindi ko na po alam kung alin ang totoo. Ang totoo ay nandito ako, anak. Ako ang liwanag mo sa dilim. Nay, baka mamatay ako. Hindi ka mamamatay. Ipapanganak ka muli. Ano pong ibig niyang sabihin? Mario, kapag tumigil ang sakit, tandaan mo, hindi mo kailangang maging gaya ko. Nay. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko sinadyang ipamana ito. Nay, huwag kayong lumayo. Kapag dumilat ka muli, ako na ang kabayaran. Hindi. Nay, huwag kayong aalis. Mahal kita, Mario. Pero sa dilim, may isa lang na pwedeng manatili. Nay! Paalam, anak. At huwag mong kalimutan, ang liwanag ay nasa loob ng dilim. Pagmulat ng mga mata ko, maliwanag ang paligid. Akala ko'y panaginip lamang ang lahat. Pero ang amoy ng usok ng kandila
at ang asim ng dugo ay naroon pa rin, Kuya Bari. Nasa loob ako ng bahay. Mag-isa. Wala na si nanay. Ang bote ng itim na alak ay wala na rin. Sa sahig may marka ng bilog na parang sinunog. Tuwing nakatingin ako roon, kumikirot po ang dibdib ko. Parang may humihigop na hininga. Sa labas, tahimik na tahimik ang aming baryo. Walang katao-tao. Pero sa hangin, may naririnig akong mga boses. Hindi ordinaryong mga boses. Pamilyar, ngunit parang galing sa kung saan. Nay, kung nandyan po kayo, sumagot naman kayo. Mario, Nay, kayo po ba yan? huwag kang lalabas anak. Hindi pa ligtas. Nasang po kayo? Bakit hindi ko kayo makita? Nasa paligid mo lang ako. Sa bawat anino, sa bawat hinga ng hangin. Hindi ko po maintindihan. Akala ko po nawala na kayo. Hindi ako nawala anak. Bahagi mo na ako ngayon. Bahagi? Ang alak na ininom mo ay tulay ng dugo. Nasa loob mo na ang kapangyarihang iniwan ko. Pero, Nay, pakiramdam ko, may gumagalaw sa loob ko. Iyon ang mga mata ng dilim. Huwag mong labanan. Parang may mga bulong, Nay. Naririnig ko silang nag-uusap. Makinig ka anak. Ang mga bulong na yan ay mga nilalang na nagmamasid. Huwag kang matakot. Pero, parang gusto nila akong sundan, Nay. Dahil kinikilala ka nila bilang bagong tagapamagitan. Hindi ko po gusto yan. Hindi mo kailangang gusto. Sapat na tinanggap ka ng dugo. Nay, ayoko pong maging kagaya ninyo. Huwag mong sabihin yan anak. Ang tinatawag ng dugo ay hindi tinatanggihan. Mula noon, bawat araw ay parang gabi. Kahit maliwanag ang araw, may mga aninong sumusunod sa akin. Kapag naglalakad ako sa daan, naririnig ko ang mga yapak na hindi akin. Minsan nga nakikita ko sa salamin ang mukha ni nanay sa halip ng mukha ko. Sa gabi, tumitindi ang mga tinig. May isa na palaging lumalapit. Malamig ang kanyang hininga. Bulong ng isang babae. Tignan mo kami. Ikaw ang susi. Sabi niya sa akin. Pero sinusubukan kong ipikit ang mga mata ko. Mas malinaw ko silang nakikita. Mga matang pula. Mga bibig na may mahahabang ngipin. Pero ang pinakamasakit, hindi ako natatakot. Parang gusto ko silang lapitan. Nay, bakit po ganito ang pakiramdam ko? Dahil gising na nga ang dugo mo. Pero hindi ko po kaya. Nahihilo ako tuwing gabi. Kapag dumaan ang buwan sa gitna ng langit, iinog ang dugo sa katawan mo. Iyon ang tanda ng pagtanggap. Tinatakasan ko po sila, pero hinahanap nila ako. Hindi mo sila tinatakasan, anak. Tinitingnan ka lang nila kung karapat-dapat ka. Karapat-dapat sa ano? Sa tungkuling iniwan ko, ang protektahan ng hangganan ng buhay at kamatayan. Pero hindi ko po alam paano. Alam ng dugo mo. Makinig ka sa bulong. Nay, baka mabaliw ako. Ang kabaliwan ay pintuan ng karunungan. Huwag kang matakot. Nay, nakakita po ako ng bata sa ilog kanina. Wala po siyang anino. Isa yang nilalang na naligaw. Dapat mong tulungan. Paano ko siya tutulungan kung hindi ko alam kung tao siya o hindi? Iyon ang unang pagsubok mo, anak. Alamin mo kung sino ang nilalang na iyon. Pagsubok? Oo. Kapag nagkamali ka, kukunin nila ang hininga mo. Bakit po ako? Dahil ako na ang kabayaran. Ikaw ang natitirang tulay ng ating lahi. Nay, gusto ko lang pong bumalik sa dati. Walang pagbabalik, anak. Ang sino mang lumagok sa alak ay itinakda na ng dilim. Nay,
Baka po, kaya kong kontrolin to. Oo, kung tatanggapin mo ang bawat anino. Pero huwag kang padadala sa kanilang tawag. Paano ko malalaman kung alin ang totoo? Kapag maramdaman mong malamig ang hangin, lumapit ka sa liwanag. Kapag mainit, lumayo ka. Pero Nay, minsan pareho silang nararamdaman ko. Iyon ang panganib ng may dalawang kaluluwa. Isang paa mo sa liwanag, isa sa dilim. Kaya ko po ba to, Nay? Kung kaya kong mabuhay bilang nilalang, kaya mo ring mamuhay bilang tabo. Kinagabihan, nagpunta ako sa ilog. Gusto kong patunayan sa sarili kong hindi totoo ang mga tinig. Pero Kuya Bari, pagdating ko po doon, nakita ko ulit ang batang walang anino. Nakaupo siya sa bato. Nakangiti sa akin. Mario, tulungan mo akong makauwi. Sabi niya sa akin. Nagtataka ako kung papaano niya nalaman ang pangalan ko. Lumapit ako, pero habang papalapit ako, nag-iba ang paligid. Ang tubig sa ilog ay naging maitim at ang bata ay unti-unting nagiging matanda. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang refleksyon ni nanay at sa unang pagkakataon, narinig ko ang sarili kong boses na hindi na sa akin. Sino ka? Ako ang bahagi mong itinago. Hindi totoo to. Ako ang dugo sa alak, Mario. Ako ang sigaw na pinigilan mo. Lumayo ka! Hindi mo na ako malalayuan. Ikaw at ako ay iisa. Hindi! Ako si Mario. Tao ako. Tao? Tingnan mo ang mga kamay mo. Diyos ko, may kuko. Matutulis. Ang katawan mo ay sumasabay na. Nay, naitulungan niyo ako. Hindi mo na siya maririnig. Ako na ang tinig na iyon. Anong gusto mo sa akin? Iyakapin mo ako. Kapag tinanggap mo ako, mawawala ang sakit. Hindi ko magagawa yan. Kung hindi mo tatanggapin, kukunin nila ang kaluluwa mo ngayong gabi. Mas mabuti pang mamatay ako. Ang kamatayan ay simula lang, Mario. Tigilan mo ako. Tingnan mo sa tubig. Sino ang nakikita mo? Hindi ko alam kung ako pa to. Ikaw pa rin, ang Mario na gising na sa dugo. Paano ko mapapatigil to? Hindi mo mapapatigil ang tinatawag ng lahi. Anong mangyayari sa akin ngayon? Kapag tumigil ang buwan sa langit, magbabago ang anyo mo. At sa unang sikat ng araw, malalaman mo kung anong nilalang ka talaga. Gabi na naman. Ang buwan ay bilog na bilog at tila mas maliwanag kaysa sa dati. Sa ilalim ng liwanag nito, nakikita kong pumupula ang mga ugat sa aking mga kamay. Hindi ako makatulog. Sa dibdib ko, may umuukit na parang napakainit. Para bang may kumaagat mula sa loob. Naririnig kong nagbubulong-bulungan ng hangin sa labas. Mga tinig na pamilyar ngunit hindi ko po makita. Noong tumingin ako sa bintana, may mga aninong naglalakad sa bukirin. Paunti-unti silang lumalapit. At sa bawat hakbang nila, humahapdi ang sugat sa braso ko. Doon ko na naisip, baka sila ang mga nilalang na naghihintay ng aking ganap na pagbabago. Sino kayo? Mga kapatid mo, Mario. Hindi ko kayo kilala. Hindi mo kailangang makilala. Kailangan mo lang tanggapin. Lumayo kayo. Hindi mo kami mapapalayas. Bahagi kami ng dugo mong dumadaloy. Hindi ako kagaya ninyo. Paano mo nasabing hindi kung pareho ang pintig ng ating mga puso sa ilalim ng buwan? Tumigil kayo. Huwag kang lumaban sa sarili mo, Mario. Ang dugo ay hindi kailanman nagsisinungaling. Kung totoo yan, bakit ako natatakot sa inyo? Dahil natatakot kang makita ang totoo mong anyo.
Anong gusto niyo mangyari? Isuko mo ang katawan mo. Hayaang magising ang halimaw sa loob mo. Hindi ako papayag. Walang pagtutulok kapag tinawag ng dugo. Ngayon, ikaw ang magiging gabay ng aming lahi. Hindi ko kayo susundan. Kung ayaw mong sumama, kami ang lalapit. Sa isang iglap, humampas ang hangin sa paligid. Nawala ang liwanag ng buwan at ang dilim ay bumalot sa buong baryo. Naririnig ko ang mga yabag nila sa paligid ng bahay namin. Mga kuko na kumikiskis sa kahoy. Mga huni na parang halakhak ng bata. Tumindig ang balahibo ko sa bawat tunog ng paghinga nila. Hinawakan ko ang dibdib ko at napasigaw sa sakit. Ang balat ko po ay unti-unting nagbago. Nagkakaroon ng mga linyang kulay abo na parang kaliskis. Sa salamin, hindi ko na makita ang sarili kong mukha. Walang refleksyon. Salip, isang nilalang na may mga matang kumikislap na pula. Diyos ko, anong nangyayari sa akin? Tinatanggap mo na kami. Lumayo kayo! Huli na, Mario. Ngayon, ikaw na ang magpabantay sa pagitan ng tao at dilim. Hindi ko yan ginusto. Niyang ina mo, pero tinanggap niya. Kaya ka nabubuhay ngayon. Nasaan siya? Nasaan si inay? Nasa loob mo siya. Bawat patak ng dugo mo ay siya. Hindi totoo yan. Tanungin mo ang puso mo. Naririnig mo ba? Naririnig ko siya. Ano ang sinasabi niya? Anak, huwag kang matakot. Iyon ang huling bilin niya bago siya tuluyang maglaho. Hindi ko po alam kung anong gagawin. Gawin mo ang nararapat. Ang una mong tungkulin ay protektahan ang baryo laban sa mga gutom sa laman. Bakit ako? Dahil ang mga tao ay walang alam. Ikaw lang ang may kakayahang lumaban. Lumaban sa kapwa niyong aswang? Hindi lahat ng aswang ay kapatid. May mga itinakwil ng dilim. Sila ang mga uhaw na wala ng hangganan. At paano ko sila matatalo? Gamitin mo ang alak. Ang lason ay nasa dugo mo na. Ibig niyong sabihin, ako ang bagong sidlan ng itim na alak? Oo. Kapag tinawag mo ang apoy ng loob, lalabas ang kapangyarihang iyon. Dinig na dinig ko ang iyak ng mga aso, ang mga alulong na sinasabayan ng malamig na hangin. At sa di kalayuan, may sigaw ng isang babae. Isa sa mga kapitbahay naming matagal nang nawawala. Hindi na ako nag-isip. Tumakbo ako palabas, dala ang takot at galit na magkasabay. Sa gitna ng bukirin, nakita ko ang isang nilalang na kumakain ng laman. Sa tabi po niya, nakalugmok ang katawan ng tao. Nang magtagpo ang mga mata namin, alam kong wala na itong atrasan. Nararamdaman ko ang pag-init ng dugo, ang pag-ikot ng alak sa loob ng aking sugat, sa aking mga ugat. At sa unang pagkakataon, nararamdaman kong totoo nga, may halimaw sa loob ko. Bitawan mo siya. Sino ka para utusan ako? Ako ang tagapamagitan. Tagapamagitan o traidor? Naamoy ko ang dugo ng tao sa'yo. Hindi ako katulad ninyo. Lahat ng uminom ng alak ay isa sa amin. Kung ganun, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang kaya ng kalahating tao. Magaling. Subukan mong labanan ang sarili mong dugo. Sumigaw ka, luminis ka, dugo. Ano yung sinasabi mo? Orasyon ni inay para sa mga nilalang na nilamon ng kasakiman. Hindi mo kayang gamitin yan laban sa akin. Kaya ko dahil hindi ako takot sa dilim.
Lumayas ka sa lupa naming ito. Hindi mo alam ang ginawa mo, Mario. Kapag pinatay mo ko, magigising ang iba. Mas mabuti na yun kaysa hayaan kayong pumatay. Hindi mo alam kung ano ang pinasok mo. Alam ko, ako ang anak ng liwanag at dilim at ako ang hangganan ninyo. Pagbabayaran mo to. Siguro nga, pero ngayon, ako muna ang maghuhusga. Natapos na ba? Hindi pa. Sa bawat patak ng dugo mo, may bagong tatawag ang dilim. Kung ganon, hayaan mong ako ang sumalubong sa kanila. Isa ka na sa amin, Mario. Siguro na, pero hindi mo alam. Ako rin ang katapusan ninyo. Lumipas ang 3 buwan mula ng gabing iyon, Kuya Bari. Tahimik na ulit ang baryo. Wala nang aswang. Wala nang mga halimaw. O iyon ang akala ko. Bawat gabi, tumatambay ako sa harapan ng bahay ni Inay. Pinakikinggan ang huni ng kuliglig at lagitik ng mga kawayan. Pero may mga pagkakataong napapansin kong iba ang mga tunog. Parang mga yabag sa bubungan. Mga bulong sa hangin na tumatawag sa pangalan ko. Akala ko guni-guni lamang. Hanggang sa isang gabi, nakita kong muli ang bote ng itim na alak sa may pintuan. Sarado pa rin, ngunit ang loob nito ay tila may gumagalaw na buhay. Nay, kayo ba ang naglagay nito rito? Hindi mo dapat yan tinanong, anak. Inay, kayo nga po ba yan? Ang tinig mo ay sa akin pero ang laman mo ay kanila na. Hindi ko po alam ang ibig niyong sabihin. Kapag lumipas ang 3 buwan, ang alak ay muling magigising. Pero wala na po kayong alak. Nilabanan ko na sila. Ang alak ay hindi nasusunog, anak. Lumilipat lang ng katawan. Ibig niyong sabihin, nasa akin? Oo. Sa bawat patak ng dugo mo, nandoon ang lason at buhay ng dilim. Pero bakit parang tahimik ang lahat? Tahimik lang ang mga nilalang kapag naghihintay. Naghihintay? Para saan? Sa susunod na magmamana ng alak. Hindi ko hahayaan na mangyari yan. Hindi mo mapipigilan, Mario. Gaya ko noon, pipiliin mo rin ang may kasalanan. Hindi ako kagaya ninyo, Nay. Lahat ng tagapamagitan ay nauuwi sa parehong wakas. Kinabukasan, pumunta ako sa ilog kung saan ko huling nakita ang nilalang. Malinis na ang tubig. Parang walang nangyari. Pero sa ilalim ng agos, may kislap na itim na parang mata ng pusa. Napatigil ako. Sa may pangpang, may isang batang babae. Siguro po mga 7 taong gulang ang kanyang edad. Nakaupo siya. Nakangiti siya sa akin. Tito Mario, ang ganda ng bote mo. Wika niya. Napatda ako. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Nilapitan ko siya at nakita kong may sugat siya sa braso. Parehong marka ng akin katulad nung dati. Nang hawakan ko po siya, bigla kong narinig muli ang mga bulong na dati kong iniiwasan. Anak, saan mo nakita ang bote? Doon po sa likod ng puno, Tito. May liwanag kagabi, tapos nandun na yon. Huwag mo na ulit hahawaan yun, ha? Pero parang may boses po dun sa loob. Babae. Babae? Anong sabi? Sabi niya, gusto ka daw niyang makita. Huwag mo nang pakinggan yon. Pero Tito, parang boses ng nanay ko. Anak, nasaan ang nanay mo? Matagal na po siyang wala. Diyos ko! Tito, umiilaw po yung bote, oh. Ang ganda. Huwag mo yang gagalawin. Pero parang tumatawag po talaga siya. Gusto daw niyang uminom ako. Tumigil ka! Hindi mo alam ang sinasabi mo. Tito, bakit parang umiinit po ang kamay ko? Ilayo mo yan! Tito, nasasaktan po ako. Anak, makinig ka sa akin. Ibitaw mo yan. Tito,
Bakit parang may liwanag na lumalabas sa'yo? Huwag mong titigan. Ang ganda po. Parang apoy na itim. Anak, umalis ka na rito. Pero tito, ang sabi ng boses, ako na daw ang susunod. Hindi. Huwag mong pakinggan yon. Tito, umiiyak siya sa loob ng bote. Sabi niya, ako si Inay. Huwag. Hindi siya ang nanay ko. Tito, bakit po may tumutulos sa mata mo? Dahil ayokong maulit to. Tumakbo ako papauwi, bit-bit ang bote, at sa bawat hakbang, lumalakas ang tibok ng puso ko. Sa bahay, inilagay ko ang bote sa gitna ng altar. Sa loob, kumikislap ang likido. Para bang may mga mata na nakamasid mula roon. Humawak ako sa lamesa. Nanginginig. Hindi ako magpapamana. Bulong ko lang sa sarili ko. Pero sa salamin, nakita kong may ibang anyo sa likuran ko. Mga kamay na payat, mga matang walang itim, mga ngiti ni nanay. At sa aking tainga, narinig ko ang boses ng batang babae. Malinaw at masaya. Tito, tapos na po akong uminom. Sa labas, biglang umihip ang malamig na hangin, sabay katahimikan. Hindi pwedeng mangyari to. Huli na, Mario. Ang dugo ay nakahanap ng bagong tahanan. Inay, bakit mo to ginawa? Dahil kailangang magpatuloy ang timbangan ng dilim. Pero bata pa siya. Gaya mo noon, walang nakapipili sa tawag ng alak. Hindi ako papayag. Wala kang magagawa. Nasa kanya na ang kasunduan. Paano ko to mapuputol? Hindi mo mapuputol ang sumpa na dugo ang tumahi. Kung ganun, ako na lang ulit. Ako ang papalit. Hindi na maaari. Isa ka ng sisidlan. Sisidlan? Oo. Ang bote ay laman mo na. Ang dilim ay nananahan sa'yo. Kaya pala ako hindi tumatanda. At hindi ka na rin mamamatay. Kaya ba ako ginawang tagapamagitan? Para ipasa to sa iba? Oo. Dahil ang lahi natin ay hindi nagwawakas, Mario. Kung ganun, wala na talagang kalayaan. Ang kalayaan ay ilusyon lang mga takot sa dilim. Inay, naririnig ko silang tumatawag ulit. Ang mga bagong nilalang ay gising na. Anong gusto nila? Ang bagong bata, ang sisidlan ng susunod na alak. Hindi ko sila hahayaang kunin siya. Kung ganun, anak, ikaw na ang magiging guro. Guro? Oo, ipakita mo sa kanya ang liwanag, pero itago mo ang dilim. Inay, natatakot ako. Lahat ng guro ay natatakot sa unang araw ng pagtuturo. Anong mangyayari kapag natutunan niya na? Kapag natutunan niya, mawawala ka. Kaya pala ako ginising ng alak. Oo, anak, upang ipasa mo ang gabi. Pagkalipas ng ilang taon, sinasabi ng mga taga roon sa San Isidro na tuwing bilog daw ang buwan, may lalaking nakaupo sa tabi ng ilog. Maputla, tahimik at may hawak na lumang bote. Hindi raw siya tumatanda at kapag ka itinatanong mo kung sino siya, palagi ang sagot niya, tagapamagitan lamang. May mga bata ring nawawala tuwing gabi ng Agosto. Lagi raw may bote ng alak na naiiwan sa may pintuan ng bawat bahay. Wala nang naglalakas loob uminom, pero sabi ng mga matatanda, hindi mo kailangan uminom para mapasa iyo ang sumpa. Minsan daw sapat na ang marinig mo ang mga kwento. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. More power and God bless po sa lahat ng nakikinig. Lubos na gumagalang, Mario.
And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.